Tatay, binibigyan ko ng pagkakataon na magsisi, maligtan ng kasalanan at sumunod sa akin. Hindi ako nagbibiro. Malapit na akong bumalik. Amen. Good morning mga kapatid. Hindi talaga nagbibiro ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, aanihin niya. Mga kapatid, napakalapit na ng oras. Konting panahon na lang, lilisanin na natin itong sanlibutan ito. Ang makasalanang sanlibutan, mga kapatid. Malapit na. Konting tiis na lang. Huwag tayong titigil ng pananampalataya, mga kapatid. Sapagkat yung lahat ng bagay na nakikita natin, lahat ng bagay na nahihipo natin dito, mawawala lahat yan. Ang mananatili lang yung bagay na hindi nakikita. Ang kaluluwa natin, espiritu natin, hindi natin nakikita, mananatili yan. Ngayon sa pananatili niyan, saan pupunta yan? Kailangan paghandaan mo yan kasi hindi mawawala yan eh. Eternal yan eh. Katulad ng Diyos, ang Diyos sa eternal, hindi siya mawawala. Ang espiritu at kaluluwa natin, eternal yan, hindi mawawala. Ngayon kung hindi mawawala yan, saan pupunta yan? It is your choice. Ikaw ang pipili na. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will at kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Pero may mga taong hindi maliligtas kasi hindi nila pipiliin ng Diyos. Ang pipiliin nila yung sarili nila. At ang lahat ng bagay dito sa lupa, hindi naman talaga nagbibigay ng kaligayahan sa atin yan. Naniligayahan pa kayo dito? Kahit nga ang dami niyong pera, hindi naman masaya eh. Ang tunay na kaligayahan natin, yung hindi nakikita, spiritual. Alam niyo ba na lagi akong gustong-gusto kong sumamba sa Sunday worship, yung maranasan yung sikay na glory. Lagi kong pinag-pray yun na, Lord, ibigay mo naman yung sikay na glory sa akin. Yun lang ang kaligayahan ko sa buhay eh. Wala naman akong kaligayahan sa buhay eh. Hindi naman maibibigay yun ng asawa mo, ng anak mo, tatay mo, magulang mo. Hindi mo pwedeng hanapan ng pag-ibig ang tao. Kapag ang tao ay lahat tayo masama eh. Hindi tayo nakaabot sa sukatan. So hahanapin lang natin ang pag-ibig sa loob mo. At makikita mo yan kung ang kaharian ng Diyos na sa loob mo na. Nag-ahari na ang pag-ibig sa loob mo. At ang pag-ibig na nag-ahari dyan ay yung pagsunod sa kautusan ni Kristo. Kalooban ng Diyos. Heaven and earth shall pass away. Behold, the Word of God is eternal and never pass away. So kung ibibigay sa atin si Kristo ang Word of God, hindi tayo mawawala. Mananatili tayo eternal. Magiging katulad tayo ng glorified body ng Panginoon Jesus. Ang glorified body ng Diyos, kaya magiging katulad tayo ng Diyos in a glorified body. Pero ang Diyos talaga, ang Ama at si Kristo at ang Espiritu Santo. Ngayon, hindi nakikita yon. Yung hangin, hindi natin nakikita. Eh bakit nalalaman natin may hangin? Pag gumagalaw yung dahon, sasabihin mo may hangin. Pag napuputol na yung mga sar, sasabihin mo may bagyo. O ngayon, paano mo malalaman na ngayon na ang Diyos ay sumasayo na hindi nakikita? Sa pamumuhay mo. Sa bunga nakikita. Ang pamumuhay mo ba ay makasanlibutan pa? At tulad ngayon, dumating na yung oras. Inalis na ng Diyos ang suma. So susubukan na itong iglesia ito, inihiwalay ang damo sa trigo. Kasi ang hinahanap-hanap ng Ama, yung sasamba sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Totoong sumasamba ka sa Espiritu. Kasi nung araw, pandemic, di ba? Kaya nauso yung mga online na yan. Digital, mechanical na pagsamba. Eh ngayon, inalis ng Diyos yung sumap. Hindi mo na ngayon pwede sumamba ho ako, Lord, sa sumap. Wala nang sumap eh. Susubukan ka na. Sasamba ka ba sa Espiritu at katotohanan? Hinahanap-hanap ng Ama. Yung sasamba sa Espiritu. In the presence of the Lord. Hindi in the presence ng sumap. In the presence of the Lord. Kaya nga napakasarap sumamba sa Diyos. Lalo na't ibibigay ng Diyos ang sikay na glory. Nung araw, binibigay ng Diyos sa Israel yun eh. Haliging ulat. Haliging ulat, yun ang sikay na glory. Bumababa sa kanila pag sumasamba. Ganon din ngayon. Hindi man natin nakikita yung haliging ulat, ang Espiritu Santo na nananahan sa atin. Magpaparamdam siya ng presensya niya. Manaramdaman mo ang Diyos, masaya ka, maligaya ka, payapang-payapa ka. So hindi nabibili yun. Hindi mo pwedeng bilhin ang kaligayahan. Walang kung mabibili kaligayahan, edi napakaswerte ng mga bilyonaryo. Pero yung nakukuha nila lahat ng kaligayahan, bibili lang eh.
Eh, nung araw, pinakita ng Diyos yan, yung paglilinis ng kasalanan. Nag-sample siya ng mga hayop na iaalay, sin offering. Kasi may darating talagang time na tatapusin na yung iaalay na yung isang buktong niyang anak na walang bahay dugis eh. Kaya nung araw, pag pinag-o-offering ng Diyos yung mga tao, kailangan walang bahay dugis ang offering nila. Hindi tatanggapin ng Diyos yun. Eh, natapos na ni Kristo sa krus. Tapos na, so hindi na kailangan ng tulong ng Diyos. Hindi na natin kailangan tulungan si Kristo at ang Diyos sa lahat ng bagay. Tapos na eh. So ang magagawa natin, ang magagawa ng Diyos, wala tayong magagawa. Wala tayong kabuluhan. Lahat ng bagay na nakikita natin, walang kabuluhan. Vanities of all vanities. It's all in futility. At ang karunungan ng tao, karunungan ng sanlibutan, sinasundabi ng Diyos yun. Kaya titingin lang tayo sa mga bagay na hindi nakikita. 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingon hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dadapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan, forever and ever. Katulad ng Ama. Ang pangalan ng Ama is forever and ever, hindi papalitan nyo, sabi sa Isaiah 63:16. Kasi ang pangalan ng Jesus papalitan eh. Tapos na yung salvation eh. Yung pangalan natin, sabi nga ni Manuel, sino sa inyo may gusto doon sa pangalan niya? Gusto mo ba yung pangalan mo o ayaw mo? Pero yung ibibigay ng Diyos sa atin, sigurado gustong-gusto natin yun. Kasi pangalan ng Diyos yun eh, may L. May L yun eh, the deity, the name of God. May kasamang L. Ako, Lauro, L. So, papalitan na yung pangalan na. Pero ang pangalan ng Ama, mananatili forever and ever. Basahin natin. Sapagkat ikaw ay aking Ama, bagamat hindi kami kinikilala ni Abraham, at hindi kami kinikilala ng Israel, ikaw, O Panginoon, ay aming Ama. Aming manunubos na muli sa walang hanggang pasimula ay siya mong pangalan. Ang pangalan mo from everlasting to ever, from eternal to eternal. Pangalan ng Ama, hindi papalitan. Pero pagdating sa bagong langit at bagong lupa, papalitan lahat. Papalitan ng mga langit. Papalitan nitong dating lupang ito. Susunugin lahat to. So useless lahat eh. Lahat ng ipinundar mo, useless lahat. Wala kang kabuluhan eh. Ang may kabuluhan lang, yung hindi nakikita, ang Diyos at ikaw. So yung may kabuluhan na yan, bigyan mo ng attention niya, bigyan mo ng pahalaga. Yung mga walang kabuluhan, huwag mo nang bigyan ng pahalaga. Gawin mo hanggat magagawa mo ang gagawin mo sa oras na ito, may pagkakataon ka pa. Kung lalo na kung marami kang pera, lustahin mo na. Mawawala yan eh. Kailan mo papakinabangan yan? Pag 100 years old ka na, makakakuha ka pa ng 100,000. Useless eh, kayo na. This is the time. This is the now moment. Ang pinakamalaga yung ngayon. Kaya madalas ko sabihin sa inyo, kung may pera kayo, pagpalain mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung asawa at mga anak mo. Meron kasi kahit asawa at mga anak, hindi pinagpapala. Yung nanay at tatay, hindi pinagpapala, minumura pa eh. Yung mga kapatid mo, hanggat may pagkakataon ka. Sabi sa Ecclesiastes 9:10. Kasi pag namatay ka, wala na, tapos na. Aanin mo yung billion-billion mo, tapos na. Unang-una, alam mo, hindi naman sa atin lahat yan eh. Binigyan lang tayo ng kapangyarihan ng Diyos na mag-administrate. Halimbawa, mayroon ka napakaraming kotse. Hindi naman sa iyo yan eh. Pinahintulutan ka lang ng Diyos na magkakotse. Kasi pag namatay ka, wala na, tapos na. Mauuwi mo ba yan doon sa langit o sa impyerno? Magandang bahay, napakaraming lupa. Namatay ka, o useless na lahat. Ano magagawa mo dyan? Napakaraming, ang dami mo savings. Ano mangyayari doon? So kung marami kang savings, lustahin mo na. Hanggat maaga, hanggat may time pa, hanggat buhay ka pa. Kaya sabi ko nga, Kenneth Balsomo, sabihin mo, Janet, Kenneth Balsomo,
Huwag siyang mawawala ng pag-asa, buhay pa siya. Ang susundin mo, yung Word of God. Huwag yung isip mo, damdamin mo, kalooban mo. Sabi ng Diyos, ang buhay may pag-asa eh. Ibinubuhay ka pa ng Diyos, di may pag-asa pa. Hayaan mo ang Diyos ang pumatay. Huwag natin patayin ang sarili natin. Paubayan natin sa husgado, sa Diyos. Sa Word of God, the just shall live by faith. Hindi sa damdamin, hindi sa naririnig, hindi sa nakikita. Ecclesiastes 9:10. Ano mang masumpangan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan sa sure na iyong paroroonan. Kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo mamamatay. Yung sure, yun yung libingan eh. Paano kung namatay ka? Hindi mo nagawa yung gagawin. Kasi nung araw, alam nyo, naniniwala ako doon sa untimely death eh. Hindi pa handang mamatay. Pero sinasabi ng Matthew 10:29 eh, walang ibon na manlalaglag sa lupa pag hindi pinahintulutan ng Ama. So pag namatay ang isang tao, kalooban na ng Diyos yun. Walang untimely death o unfinished business. Everything is finished. It is finished yan, sabi ni Kristo, it is finished, tapos na. So wala na tayong gagawin kung hindi manampalataya lang sa ginawa ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, paniwalaan mo, i-apply mo sa buhay mo, yun ang faith. Yun ang magliligtas sa iyo. Proverbs 3:27. Huwag mo ikain ang mabuti sa kinauugolan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito, so nasa iyo yung power to do that eh. Meron kang pera, nakatanggap ka ng bonus, nakatanggap ka ng 13-month pay. Unahin mo ang Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang pangunahing bunga. Maging kapag maghando ka, so hindi ka na nakasumpa. So meron ka pang natitirang pera. Pagpalain mo naman yung nanay at tatay mo, kapatid mo, mga anak mo. Ipasyan mo sa lugar na magandang pasyalan, patsibugin mo naman ang mga masasarap na pagkain na hindi naman masamang pagkain. Huwag sobrang tamis, huwag sobrang alat. Eksakto lang, magpakabundat kayo, pagkain lang ng kain. Kasi alam nyo, pag nag-iedad na yung mga senior, iba na ang metabolismo ng katawan niyan eh. Yung ginagawa mo ng 30 years old, hindi mo na magagawa ng senior ka. Kaya pagdating mo ng edad mo, iba na dapat, iba na style ng buhay mo. Iba na yung nung bata ka, kaya mo kumain ng kung ano-ano, malakas ka pa eh. Malakas pa yung internal organ mo, nagpapakyo ng tama. Bilhin mo mula nung sanggol ka hanggang yan, tumitibok na yung puso mo eh. Walang tigil ng trabaho ng kidney mo, tsaka lungs mo. Pagpahingahin mo minsan. Bigyan natin ng atensyon. Nasa iyong kamay na gawin ng isang bagay, gawin mo. Baka mamaya hindi mo na magawa eh. Sayang yung mga pagkakataon. Pagpapala yan, sabi sa Ecclesiastes 3:12-13. It is a gift of God. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa sa magalak at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa. Ito'y kaloob ng Diyos, is a gift of God. Trabaho ka ng trabaho eh, pagod na pagod ka katatrabaho. Ang lagi mo lang pinagpapala, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, pinag-aaral mo pa, sarili mo, pagpalain mo. Sabi ng Diyos niya sa Galatians 6:3. Basahin natin yun. Pagpalain mo sarili mo, Galatians 6:3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may kabuluhan, bagamat siya'y walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang kanyang dinadaya. Wala tayong kabuluhan eh. Hindi mo naman kayang pabanalin ang sarili mo. Kaya mo ba? Kaya mo bang ituwid ang sarili mo? Hindi. Ang makakapagtuwid lang sa atin at magpapakabanal sa ang Diyos lang. Kung mananampalataya ka, para ibigay sa iyo yung Espiritu Santo, magpapabanal sa iyo, at si Kristo, ang salita niya, ang gagay sa iyo. So hindi natin kayang mabuhay sa kabanal. Hindi mo kaya magpakabanal. Kaya nga hindi sa pamamagitan ng gawa ng taong ginawa tayo, kundi sa pamamagitan ng gawa ng Diyos tayo naligtas. We are saved by grace.
by the finished business of Jesus Christ ang pagliligtas niya. Kaya nga Jesus Christ, the Savior eh. Eh tapos na eh. Hindi na siya muling babalik pa para ipako muli sa krus. Ang pagbabalik niya, yung naghihintay na lang sa kanya. Yung sumasamba. Ikaw ba'y naghihintay? Nananabi ka na ba sa pagdating ni Kristo? Kagaya ngayon, wala nang suma. Makikita natin talaga kung sino talaga ang mga damo sa iglesia natin. Kasi, kaya sila hindi sumasamba dito, sa sumak sila sumasamba. Eh, inalis ng Diyos. Tapos sasabihin mo, Panginoon, sumamba po kami. Nagpalayas po kami ng demonyo. Nagsalita po kami sa iba't ibang wika. Hindi ko kayo kilala. Lumayas kayo. Kayo'y mga tampalasan. Hindi kayo sumusunod sa akin. Sinusunod nyo sarili nyo eh. Ang umiibig sa kanya sariling buhay, mawawala ng buhay. Ano iniibig mong buhay? Yung dating pagkatao mo. Yung makasanlibutan. Kristiyano ka na nga. Duwa na ng paraan ng Diyos. Ginawa ka ng bagong pagkatao. Binigay ng Espiritu Santo sa'yo. So, hindi na makasanlibutan ka, makalangit ka na. So, itutuon mo na ang pansin mo ngayon sa langit, hindi dito sa lupa. Mawawala nga lahat eh. Ba't bibigyan mo na attention yung mawawala? Ba't bibigyan mo na attention yung walang kabuluhan? Wala ka, ikaw nga, wala kang kabuluhan. Sino sabi na may kabuluhan? Di ba sabi ng mayaman? Mabuting guro. O bakit mo ko tinatawag na mabuting guro? Isa lang ang mabuti, ang Diyos lang. O Romans 6:20, we fall short of the glory of sapagkat tayo lahat ay makasalanan. Lahat tayo nagkulang. Wala nakaabot. Kaya nga si Kristo, kaya nga ginawa ng Diyos yung si Kristo pababae, maging tao. Para magawa yung pagliligtas. Kasi hindi kayang nailigtas ng tao ang tao. Kailangan maging tao ang Diyos para makapagligtas ng tao. Eh tapos na. So napakalapit na, magkakaroon na ng pagbaba ng Panginoong Jesus eh. Lilipulin niya na kamatayan eh. Nagkakaroon ng first resurrection. Mapalad ang makakasama sa muling pagkabuhay. Sapagkat yung first resurrection, yun lang ang mga ligtas. Yun yung mga ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Ngayon yung second resurrection, yun yung mga pangalan na nakasulat sa aklat ng mga gawang mabuti at masama. Kahatulan sila ayon sa mabuti at masamang ginawa nila. Kasi maililig, wala nga magagawang mabuti. Sabi sa basahin natin, 1 Corinthians 1:19-20. Useless lahat ang karunungan ng sanlibutan sa Diyos. Walang kabuluhan lahat sa Diyos yan. Siyempre, ang may kabuluhan lang ay Diyos. Yung sinabi niya, ang may kabuluhan. Wala nga mabuti, wala nga mabait eh. Sasabihin mo, mabait ka mabuti. Pumunta si Kristo dito, hindi sa mabuti at mabait, sa makasalanan. Eh sabi mo, mabait ka, mabuti ka, hindi ka na ililigtas, matuwid ka pala eh. Useless pala kamatayan ni Kristo. Pag matuwid ka pala, ligtas ka, hindi. Ang makapagliligtas sa iyo, katuwiran ng Diyos, hindi katuwiran mo. 1 Corinthians 1:19. Sapagkat nasusulat, it is written, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong. O sino yung marurunong? Asa ng mga eskriba, asa ng mga genius, asa ng mga hayat, iwawalat niya nga karunungan ng marunong. Isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Asan yung mababait? Eh isasantabi niya nga kabaitan ng mabait. Kasi kung makakapagligtas yung kabaitan mo, huwag na bumaba si Kristo. Eh maililigtas mo pala yung sarili mo, bakit papahaw pa sa si Kristo? Eh bakit naipako sa Kristo? Hindi mo nga kayang iligtas sa sarili mo. Kasi isasantabi ng Diyos sa kabaitan ng mababait. Saan naroon ng marurunong o saan naroon ng mga eskriba? Saan naroon ng mapagtuwid mga sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? Yung karunungan ng mga scientists, sina Archimedes, sina Einstein, si Galileo Galilei, useless lahat yan, karunungan na yan. Walang kabuluhan yan. Kung hindi nyo lalampasan ang katuwiran ng mga Pariseyo, hindi rin kayo lalapasok sa langit. Yung righteousness ng mga Pariseyo, yun yung mga self-righteous. Akala mo, ang babait, may hawak na Bible, nakatayo sa ang haba ng mga damit, naka-uniforme pa, panay pa ang pray na nakatayo. Tinidinig ba ng Diyos yun? Hindi. Samantalang yung isang dinadagukan yung dibdib niya, tumindi ng awa sa Diyos eh. Sasabihin ng Pariseo, hindi ako katulad niya, no? Tinan mo yan, ginugol ko sa hindi ako katulad niya. Ako, Panginoon, ha? Sumakasamba ako lagi sa'yo, tutuma. Nag-iikapotan dumi ako. Pati mga dahon ng ampalaya, iniikapotan dumi ko. Mabait ako, Lord. Ako, patay kang bata.
Na-disgrasya ka na. Hindi ba't ginagawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan? O ano ngayon? Ano ngayon masasabi mo? Galatians 6:4. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. So tignan mo sarili mo. Ikinumit mo ba talaga sa Diyos ang sarili mo? Tunay ka bang Kristiyano? Nagsusumikap ka ba? Nagsasakripisyo ka ba? Gusto mo bang sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan? Mahal na mahal mo ba ang Diyos? Sinusunod mo lahat ng utos niya? O nakita mo, makakasunod ka, papurihan mo sarili mo. Reward yourself. Gantimpalaan mo yung sarili mo. Ibigay mo sa sarili mo yung karapat dapat para sa sarili mo. Trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ka. Inuuna mo yung iba, sarili mo, kinakalimutan mo. Hindi, ayaw ng Diyos na gift of God sa iyo yan eh. Sa iyo yan. Samantalahin mo katulad ni Moses. Nabuhay siya ng 40 years sa Egypt bilang prince. Imagine niyo yung Prince of Egypt. Prinsipe ka ng Ehipto. Ay napakayaman. Yun ang unang-unang sanlibutan ng araw, Egypt. Nandun ang civilization. Tapos prince ka nun. Ay napakayaman ng Egypt. Fertile land yun eh. Yung sa yung Nile River. Kasi may time na yung Nile River nagka-high tide eh. Bumabaha ang buong lupain ng Ehipto. Lubog ang lupa ng Ehipto. Ang ginagawa kasi ng Diyos yung pinafertilize yung lupa. Nilulubog sa tubig. Kaya sagana sa mga trigo, ang mga... Di ba nung magkaguto nung panahon ni Jacob, sa Egypt sila nagpunta? Dinala si Joseph, di ba? Nung pala, may plano ang Diyos kay Joseph. Alam na yun yung istorya niya. At ito si Solomon, alam nyo, naghanap siya ng babae na talagang magiging karapat-dapat o uliran. Sabi niya, naghanap ako ng isang tao matuwid, sa 1,000 nakakita ako eh. Pero isang babae, sa 1,000 wala. Bakit? Na-approve niya, bakit? Kahanap 1,000 ng ginagawa. Wala siyang natagpuan. Basahin natin, ha? Ecclesiastes 7:27. Umpisa natin sa 26. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa sa kamatayan. More bitter daw than death. Ano yun? Sa makatuwid bagay, ang babae na ang puso ay mga sido at mga bitag. At ang kanyang mga kamay ay gaya ng panali. Ang nalulugod sa Diyos ay tataka sa kanya. Alam niyo ba yung istorya ni Joseph? Yung si Nefertiti? Yung asawa ni sino ba yun? Kalimutan ko yung asawa nun eh. Basta yun, si Nefertiti. Di ba gustong-gusto niya makipag-sex kay Joseph? Kaso nakakalugod sa Diyos. Tumakas. Alam niya istorya. Alam ni Solomon ang istorya ni Joseph, kaya sinabi. Ang nakakalugod sa Diyos, tatakas sa kanya. Ngunit ang makasalanan, nakukuha niya. Nakuha siya. Sa 1,000 asawa niya, wala siyang natagpuan. Tapos nahalil lang siya ng mga asawa niya, nag-idol worshiper siya, nag-apostasy siya. Kaya sabi niya, yung nakakalugod sa Diyos, tatakas eh. Alam niya, istorya niya, tumakas eh. Pero kinasuhan ng red, nung pala may plano. Kaya pala nangyari lahat yun, para yung Pharaoh mananaginip eh. Ang mag-i-interpret ng dream si Joseph. Interpreter siya ng dreams eh. Alam niya ng istorya niya. Narito, aking nasumpungan sa isang mangangaral na ginagad bagay sa kadada na hinahanap pa ang aking kaluluwa. Hindi ako nakasumpong ng isang tao sa 1,000. Nakasumpong ako, ngunit isang babae sa lahat ng iyon, hindi ako nakasumpong. Dito mo, 700 yung pinakasalan niya. Naghanap pa siya, kumuha siya ng kabit. Baka sa kabit natagpuan yung babae. Wala. Kaya sabi ni Solomon sa Proverbs 31 ang ganito tungkol sa asawa. Proverbs 31:10. Ito sabi ni Solomon tungkol sa babae. Isang bait na babae, sino makakasumpong? Hindi niya nga nasumpong 1,000, hindi na niya sumpungan eh.
sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa sa maraming ruby. Kahit isang tambak na ruby, mas mahigit yung babae na uliran. Wala nga siya natagpuan eh. Naghanap siya ng isang lalaking matuwid, nakatagpo siya sa 1,000. Pero babaeng matuwid na uliran sa 1,000, wala. So ano sabi ni Solomon? Lahat ng bagay walang kabuluhan. Vanity so for vanity so. Ang pagtuunan mo ng pansin, yung may kabuluhan. At ang may kabuluhan lang, yung hindi nakikita. Yung nga nakikita natin, papalitan yan. Yan lahat ng galaxy na yan, mapapalitan yan, maluluma yan eh. Sabi sa Psalm 102, 24-26. Kasi dito sa lupa, nothing is eternal. Kaya nga sinasabi ng mga nag-iibig ang kuno eh, walang forever. Wala daw forever. Dito sa lupa, walang forever. Kasi nakikita yan eh. Yung sa hindi nakikita, forever yun. Meron love na forever, the love of God. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong hanapin ang pag-ibig sa anak niyo, sa asawa niyo, sa nanay, tatay mo. Naku, mabibigo ka. Mapuprostrate ka dyan sa mga yan pag hinanapan mo na. Hanapin mo ang pag-ibig sa loob mo. Checkin mo yung puso mo. Nandiyan na ba si Kristo, ang kaharian ng Diyos? Ngayon ilabas mo yung pag-ibig. Kahit masama yan, pagpalain mo. Kahit anong ginagawa, pagpalain mo. Bigyan mo sila, nasa kamay mo yung desisyon para gawin yan. Gawin mo. Habang may pagkakataon pa. Kasi mamaya wala nang pagkakataon. Ikaw ang magsisisi. Pinagpala ka, hindi ka man na marunong magpala. Tinawag tayo sa pagpapala, mga kapatid. Paano mo malalaman pinagpala ka? Nagpapala ka. Hindi ka naman makapagpapala kung hindi ka pinagpala. Wala namang maibibigay yung walang tinanggap eh. Kaya ka nakapagbigay, may tinanggap ka. Kaya kita mo yung palad natin, give, receive. Di ba? Kasi pag hindi ka nag-give, hindi magbubo ka yan. Paano ka makaka-receive? Kaya kapag give ka ng give, receive ka ng receive. Di ba, Ali? Amen tayo dyan, di ba? Mamumulot tayo ng pag... Alam niyo ba nung panahon ni Solomon? Lahat ng pamilya may vineyard. Walang mahirap nung panahon ni Solomon. Kasi nag-ahari ang karunungan ng Diyos. Si Solomon nga, sabi na Diyos, humingi ka sa akin. Ano hihilingin mo? Sige, humiling ka sa akin. Ang hiniling ni Solomon, karunungan. Para makapag-desisyon siya sa karamihan ng bayan sa Israel. Para tama ang decision making niya. Ano sabi ng Diyos? Binigyan kita ng Diyos na humingi ka sa akin ng kahit ano. Hindi ka humingi ng kayamanan. Hindi ka humingi ng kalakasan. Wala kang kundi karunungan. Kaya dahil hiningi mo, yung karapat-dapat, ibibigay ko. At yung hindi mo hiningi, ibibigay ko pa sa iyo. Karangalan at kayamanan. Kaya nung panahon na yun, hanggang ngayon, walang pwedeng makatalo sa kayamanan ni Solomon. O sige nga, haligi lang nun brass tsaka silver. Haligi natin, simento at kahoy. Yung haligi ng templo ni Solomon, brass, silver Ang lahat ng gamit niya, kahit tinituran kutsara, ginto upuan, ginto Kung yung mga leon niya, ginto Katakot-takot na kayamanan. Wala. Sabi sa Chronicles, walang nakatalo sa kayamanan at sa karunungan ni Solomon noon at hanggang ngayon. At wala pang makakatalo. Sabi ng Bible. So ano mahalaga? Nakita si ni Solomon, wala palang kakwenta-kwenta ang lahat ng bagay. Alam nyo, kahit kaligayahan dito sa lupa, walang kwenta, sabi ni Solomon. Basahin natin. Hindi, basahin muna natin yung mga star na papalitan. Psalm 102, 25-26. Nang una, inilagay mo ang patibayan ng lupa. At ang lupa at langit ay gawa ng iyong kamay. At sila'y uuwi sa wala. Ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan. Parang isang kasuotan na iyong mga papalitan at sila'y mamapalitan, ngunit ikaw rin. At ang mga taon mo hindi magwawakas. So saan ka? Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. It is eternal. Saan ka? Sa dating buhay o sa bagong buhay? Yung dating buhay, konting ligaya lang yan. Walang hanggang pagdurusa. Pero yung buhay na walang hanggan, yung bagong pagkatao, konting hirap lang yan. Di tayo aabutin pa ng maraming tao, magra-rapture na. Pero walang humpay na kaligayahan yun, eternal yun.
Ikaw ang pinapipili eh. Handa ka bang magsakripisyo? Handa ka bang gumawa ng tipan ng sakripisyo? Sabi sa Psalm. Tipunin mo ang aking mga banal, nagagawa ng sakripisyo, ng tipan ng sakripisyo. Covenant of sacrifice. Can you sacrifice yourself? Ang unang gumawa ng sakripisyo, ang Ama. Sinacrifice niya ang anak niya, si Kristo, na mamamatay. Manganganak si Virgin Mary ng isang katawan galing sa Espiritu Santo para kunin ang lahat ng kasalanan. Ano, sino sumunod na nagsakripisyo? Si Jesus Christ. Inalay niya yung sarili niya sa krus. Ang dugo niya naglinis. Sa mga tao, sino ang unang nagsacrifice? Si Abraham, ang ama ng pananampalataya. Sino sinacrifice niya? Yung buktong niyang anak, si Isaac. Anak ng pangako. Pero gumawa ang Diyos ng replacement. Diba? Kasi kailangan yung pangako niya kay Abraham maganap eh. Eh kung mamamatay si Isaac nun, hindi magiging napakaraming lahi like the sand in the sea. Pero kailangan maganap like the stars in heaven. Pero gumawa ng replacement natin, di ba meron lang? Meron tupa. Sabi ng angel, huwag mong siya patayin na Abraham. Nagsugo ang Diyos ng iyo, offering mo yan, replacement. Tupa, kunin mo. Sino yon? Si Jesus Christ yung replacement na yun. Imbis na tayo yung mamamatay, imbis na tayo yung napapako sa krus, si Kristo na. Siya yung scapegoat. Kasi yung scapegoat, pinawawalan yun eh, sa labas ng Jerusalem para patayin. Ganon si Jesus rin, inilabas siya sa Jerusalem para patayin. Ipako sa Golgotha outside of Jerusalem. Siya yung scapegoat. Para mailigtas niya ang sanlibutan, inalay na niya yung katawan niya at buhay para mamatay. Scapegoat, siya yung lamb, siya yung sa Passover. Doon pa man, kasama na natin si Kristo. At yung sumusunod na bato sa Israel, si Kristo yun. At yung tubig na lumalabas sa mga bato, si Kristo yun. So mula nun, kumilos na ang Ama, ang Espiritu Santo, si Kristo. Sama sa, no pa, Old Testament pa, gumagawa na sila. O yung kalapating bumaba, nung i-baptize ni John the Baptist si Kristo, kalapate, Holy Spirit yun. May nagsalita. Siya ang anak kong kinalulugda. O, sinasabi nun sila, ang anak daw at ang Ama, yun din eh. Hindi sana eh, hindi na nagsalita yung nasa taas. Sasabihin na lang ni Kristo, ako to at ang Ama, eto nakita niyo na. Eh kaya nga eh, mga deceive talaga eh, wala silang karunungan. Hindi sila marurunong. Eh tayo, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos na makaalam, makaunawa ng kalooban ng Diyos, maintindihan ano yung mahalagang bagay. Ano yung pinakamahalagang bagay. Hindi tayo magsisitingin sa bagay na nakikita. Kasi lilipas yun eh. Hindi forever yun. Titingin tayo sa bagay na hindi nakikita kasi eternal yun forever. Kaya nga sabi ni Pablo, eh kung walang muling pagkabuhay, eh ba't mananampalataya pa tayo? Wala naman palang life after death eh. Wala palang resurrection ng mga patay eh. Eh useless na yung faith natin. Eh kaso meron eh. May pupuntahan ng kaluluwa at espiritu mo. Siguraduhin mo na yung kaluluwa at espiritu mo ay makakasama ng Diyos forever and ever. And we will be like God. Psalm 82, dapat tayo. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. So napakaraming Diyos. Kasi pag nasa langit na tayo, nandun ang Ama, nandun si Kristo at Espiritu Santo. Makikita na natin talaga itsura ng Ama. Yung talagang Almighty God, makikita na natin. Si Jesus Christ, makikita na rin natin. At ang Espiritu Santo, makikita natin. Ngayon, sa kapisanan ng mga Diyos, kasi magiging katulad tayo ng Diyos. Kaya Diyos din tayo. Kaya lang ang pagka-Diyos natin, yung glorified body, hindi yung Diyos, pagka-Diyos ni Kristo, pagka-Diyos ng Ama, hindi pwede palitan yun eh. Hanggang at aking sinabi, kayo mga Diyos, at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. So kung ikaw ay anak ng kataas-taasan, Diyos ka. Kaya sabi ni Kristo, nasusulat sa inyong kasulatan, kayo mga Diyos. Kasi ang anak ng Diyos, Diyos. Alam nga naman ang anak ng kalabaw, hindi kalabaw. Di ba? Kaya sa kapisanan ng mga Diyos, malapit na yun. Kasi pagdating ng rapture, i-judges niya ng iglesia. So ngayon, ihihiwalay niya ang trigo sa damo. Tignan mo kung trigo ka o damo. Kung damo ka, magpaka-trigo ka. Madali lang naman maging trigo, magbubunga.
Kasi yung damo at saka yung trigo, pareho lang naman ang hibla ng dahon yun eh. Akala mo yung trigo, damo din eh. Ngayon nakakaiba yun, may bunga yung trigo. So para hindi ka maging damo, magbunga ka. At ang bunga mo, bunga. Lahat ng bunga ng Espiritu Santo. Bunga ng pirog yan, bunga ng pagsunod. Every fruits. Kaya sabi sa John 15, ito sabi. Ako ang tunay na puno ng ubas. Kasi merong peke na puno ng ubas eh. May mga ubas na maasim ang bunga. Eh si Kristo hindi matamis yun. Nung gumawa nga siya ng alak, di ba? Doon sa wedding ng Kanaan, gumawa siya ng alak doon. Sabi nung administrator doon eh. Marami na ako na administrator na kasama. Pero dito, ibang klase. Kasi sa naatin na niya, ang ginagawa ng may-ari, kapag lango na ang mga tao, hindi na masarap, hindi na matatamis ang pinaiinom na alak. Pangis na lasa. Pero yun to, hanggang ngayon, habang tumatagal, ang sarap. So, ganun ang faith natin habang tumatagal. Talagang pasarap na pasarap ang faith natin. We mature. Talagang tunay na tunay. Kaya sabi, ngayon ang kaligtasan natin ay talagang sigurado na kaysa noong una. Ang bawat sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. So, aalisin niya yung mga damo. Walang bunga yun eh. So, tignan mo sarili mo kasi malalaman mo ang puno sa kanyang bunga. So, tignan mo sarili mo. Suriin mo ang sarili mo. Pag nakita mo trigo ka, magsaya ka na. Eh, makikita mo, wala kang bunga. Tamad na tamad ka nang sumamba. Nasanayin eh, kasi kung ano kinasanayan mo, gagawin mo. Ganon talaga tao, may habitual character ang tao. Kaya kung nasanay ka sa pagkilos ng lumang pagkatao, hindi nakikilos ang bago. Tamad na yung bagong pagkatao mo hanggang sa nilisanin ka na ng Espiritu Santo. Pero kung sanay yung bagong pagkatao mo na sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang sunod ka lang ng sunod. Ang kaligayahan mo, sumunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kung sanay ka sa at sabi, magsanay kayo sa kabanalan. Hindi, nagsasanay sa kakarnalan. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay wala ang pag-ibig ng Ama. Kung nasa sanlibutan ka, bakit gustong-gusto mo sanlibutan? Makasanlibutan ka pa. Kasi alam mo, kung hindi ka makasanlibutan, ayaw ka sa sanlibutan. Sabi ko nga sa inyo, napakasarap mabuhay dito, makasalamat ka eh. Pero kung ikaw banal, naku, ayaw na ayaw mong mabuhay dito. Gusto mo umalis na dito. Eh, ang problema, hindi naman pwedeng meron tayong mag-shortcut na paraan. Kung pwede, sana patayin mo yung sarili mo sa langit na eh. Patay na tayo lahat kung meron gano'n. Eh kaso pag pinatay mo sarili mo, sa impyerno ka. Kaya habang may buhay, may pag-asa, kapatid na Len Palsomo, huwag kang titigil ng pananampalataya. Go, 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 fight a good fight of faith. Buhay ka ba eh? Binubuhay ka pa ng Diyos kung papatay ka ng Diyos. Eh, wala na, patay na. Eh kaso buhay pa. The just shall live by faith. Mabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Hindi sa damdamin, hindi sa kaisipan. At ang bawat bunga hindi nagbubunga, inaalis niya. At ang nagbubunga, nililinis niya upang lalong magbunga. Kaya sabi na, yung meron na, bibigyan pa. Tingnan mo kayo, sagana na kayo sa mga sweldo nyo. Bakit kanay dating pa ng pera sa inyo? Meron na kayo binibigyan. Bakit? Masunurin ka sa Diyos eh. Kaya ka pinagpapala, masunurin ka. Pero yung masuway eh, parang butas na buslo, sabi sa hangin. Panayang overtime, panayang trabaho, pero yung pera, walang, parang butas na buslo. Hindi, bakit? Nakasumpa eh. Hindi nag-iikapot hando. Hindi inuuna ang Diyos. Love God above all. Love your God with all of your heart, with all of your mind, with all of your mind, with all of your power. Minsan lang tayo mabubuhay, hindi na ito uulitin mo. Ano ginawa mo nung nasa katawan ka? Basahin natin ng Romans 2. Ano binigyan mo ng attention? Yung spiritual ba? O yung paghihimagsipod, disobedience to God? Basahin natin Romans 2:4, umpisa na natin. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan.
at pagtitiis at paghinunod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siya na tumakakay sa iyo sa pagsisisi. Message kanina ng prophet yan. Dadagwat ayon sa katigasan ng iyong puso na hindi nagsisisi, nagtitipon ka sa iyong sarili ng poong sa kaarawan ng kapuotan ng paghahayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So yung ginawa mo, doon ka hahatulan, hindi yun sa ginawa ng iba sa iyo. Hindi mo pwede sabihin, siya ho talagang kaya ho ako nagkaganito. Kaya hindi ako nakaka-worship lagi, ayaw niya sumama Gusto niya sumama, wala na sumama. Ayaw talaga sumama, bakit? Karnal na Nahalubiluhan na yung datihang pagkatao. Kaya buti pa, hindi ka naging Kristiyano. Matapos na tumanggap ng pananampalataya, hindi mo sinunod ang banal na utos. Buti pa, hindi ka na naging Kristiyano. Bitina ng leeg mo ng batot, itapo ka na sa dagat. Na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. So, asan ka dyan? Ikaw ba yung nando sa 5 na masuwayin? Na nag-iipon ka ng wrath of God? O ikaw yung nagtitiis, nagtitiyaga, sumunod para sa buhay na walang hanggan? Basahin natin itong Ecclesiastes 2. Pinakikita rito ng Diyos ang pagka walang kabuluhan ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, walang kabuluhan. Diyos lang ang may kabuluhan at ang kaluluwa at espiritu natin. Kaya kung wala kang Diyos, what's the use of living? What's the use na nabubuhay ka pa? Wala ka naman sa Diyos. Ang buhay natin ay ang Diyos. Masarap mabuhay pag may Diyos. Kung wala kang Diyos, wala kang kakwenta-kwentang mabuhay. Apart from me, you can do nothing. Pag hiwalay ka sa Diyos, you can do nothing. Kahit anong gawin mo, wala. Ay, gusto mo ba magpakasaya-saya? Magiging masaya ka, karnal na kaligayahan. Pero yung tunay na kaligayahan, yung spiritual happiness, hindi wala ka. Wala ang Espiritu Santo sa iyo. Basahin natin itong sinasabi ni Solomon. Pinakamatalinong tao sa buong mundo. Hanggang ngayon, hindi kayang talunan ng talino nito. Sinabi ko sa aking puso, pumarito ko ngayon. Susubukin kitang may kasiyahan. Kaya, magsawa ka sa kalayawan, at narito ito'y walang kabuluhan. Nagsawa si Solomon sa kalayawan. Lahat ng gusto niya, nagawa niya. Lahat ng plano niya, nagawa niya. Bakit? Biruin mo, napakayaman ito, napakatalino. Lahat ng trip niya, nagawa niya. Lahat ng ginusto niya, napakalayaw niya. Pero ano sabi? Walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa tawa. Masaya ka, tawa ka ng tawa. Ito'y ulul. Ano yung ulul? Walang kaunawaan. Parang asong ulul. Luko-luko. At sa kasiyahan, anong ginagawa nito? Masaya ka? Ano yung kasiyahan na yan? Tawa kayo ng tawa, lalo na yung mga nagiinom at tuwan-tuwa yun. Naglasaan. Bakit? Kasi pag umiinom ang tao, yun ang nagiging endorphins. Kasi may hormones na pampasaya sa tao, endorphins, tsaka dopamine, tsaka serotonin. Pag umiinom ng alak ang tao, yun ang pumapalit na endorphins at tsaka dopamine, serotonin. Kaya ang tao masaya Kaya sabi, ang alak nagpapasaya ng tao. Pero huwag kang iinom ng mapulang-mapulang alak, kapag ka niya parang ulupong. Kaya ang tao, pag ang daming problema, anong pinupuntahan? Inuman. Nakakalimutan ng problema, for the meantime, pag wala nang tama ng alak, balik na naman yung problema. Sawing palad na naman. Wala siyang Diyos Ang paraan niya, paraan ng sanlibutan, alak. Pag wala ng alak, wala na. Hindi mo na pinagagana yung tunay na normal na paglabas ng endorphins. Kasi yung endorphins, hormones yun Yun ang mga joy hormones yun Kapag tayo sumasamba, mararamdaman mo lumalabas yung endorphins. Para ka kinikilabutan sa sarap. Kasi nagsisikret ang utak ng endorphins, tsaka dopamine. Kaya nararamdaman mo yung kaligayahan. Alam niyo yung mga taong tulong ng tulong sa iba, yung mayayaman na unbeliever, tuwan-tuwa silang tumulong. Bakit? Nagsisikret ng endorphins yung utak nila Kaya sila, pag tumutulong sila, ang problema, pinagyayabang nila. Sabi ng Diyos, kapag tumulong ka, huwag na alamin ng kaliwang kanan ng kamay mo yung kanan Tapos sila nakadisplay pa sa TV talaga.
Pero ligay, sabi niya. Ang sarap sa pakiramdam. Ang laki naman ng puso mo. Napakamatulungin mo. Natanggap na nila yung reward. Kasi nagsisikret yung hormones ng endorphins sa dopamine. Pag umiitit ka ng marijuana, nagsisikret sa utak. Kaya sabi ko, sana wala ng utak. Kasi kapag nasira ang chemical balance ng utak mo, wala. Maapektuhan pag-iisip mo. Kasi kailangan mag-secret ang hormone sa utak eh. Maglabas ng endorphins, dopamine, serotonin, oxytocin. Pag naghahali ka ng mga tao, yung nag-lips to lips, lumalabas yung oxytocin. Kaya sila, masaya sila pag naghahali ka. Pag nag-sex sila, lalo na. Lahat ng good hormones lumalabas, endorphins, dopamine, lahat. Tapos, lalabas yung maraming melatonin, tulog na tulog. Yung sex, pampatulog yun, mga kapatid. Napatunayan ko yan. Nung si baby pa, asawa ko, buhay pa. Ang pampatulog ko, sex. After sex, alam nyo, relax na relax ka talaga. Ang daming melatonin, sinisikip na ulit. Serotonin, dopamine, oxytocin. Lahat ng mabubuting hormones na chemical balance ng utak lumalabas. Balik tayo kay Solomon. Gumawa ako sa ganang akin ng malalaking gawa. Nagtayo ako sa ganang akin ng mga bahay. Nagtanim ako sa akin ng mga ubasan. Gumawa ako sa ganang akin ng mga halaman at mga liwasan. At ating tinamnan mga sari-saring puno ng kahoy na nakakabunga. Gumawa ako sa ganang akin ng mga tipunan ng tubig upang dumilig sa gubat at tamnan ng mga puno ng kahoy. Ako'y bumili ng mga aliping lalaking babae at nagkaroon ako ng mga aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din naman ako ng mga malalaking pag-aari ng mga bakahan, mga kawan ng higit sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. Nagtipon din ako sa ganang aking ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng lalaking mga awit at mga babaeng mga awit at ang mga kalayawan ng mga anak ng mga tao. Sari-saring instrumento ng musiko, ito'y totoong marami. Sa gayon, naging dakila ako at lumago ako na higit kaysa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Na akin namang karunungan ay nabalagi sa akin. At ano bang mga ninasa ng aking mata ay hindi ko ipinagkait. Yung lust of the eyes, lust of the flesh, ginawa lahat ni Solomon yan. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan. Kung ano yung nagpapasaya sa kanya, ginagawa niya. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Ano yung secret ng endorphins niya, dopamine, tsaka serotonin sa utak ni Solomon. At ito ang aking bahagi mula ng lahat kong gawain, na magkagayon minasdan ko ang lahat ng gawa na ginawa ng aking kamay at ang gawa na aking pinagsikapang gawin at narito, lahat ay walang kabuluhan. Lahat, walang kabuluhan. So napatunayan ni Solomon kahit siya yung pinakamarunong na tao, nawalan siya ng kabuluhan Buti nakapagsisi ito, tingin ko nakapagsisi. Kasi sinulat niya sa Ecclesiastes 12:30 ng ganito Kaya ang conclusion ko, nagsisi si Solomon. Kasi kung hindi nagsisi, hindi niya maisusulat ang 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. O ito mo, may conclusion siya, na-realize niya, na-analyze niya lahat ng gawa niya, lahat ng kalayawan niya nagawa. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay narinig. Kasi hinanap niya karunungan Nagbungkal talaga siya ng karunungan lahat. Ikaw ay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So na-realize niya yun. Kasi pumalpak siya sa mga babae. Kaya sabi niya, ano itong napait pa kaysa kamali yung babae talaga na napakalambing na babae, ang bango-bango. Nakuha siya, kinuha niya mga asawa. Umabot na 1,000. Pero kahit isang babae, wala siyang natagpuan. It has been proven, mga kapatid. Kaya ang pinakamahalaga sa atin, tuunan mo ng pansin, yung kaligtasan ng kaluluwa mo, mga kapatid. Amen!